Salamat po sa Diyos. At mula po naman dito sa palit, ang ating pong bisita magtatanong ay si kapatid na Joey Lusada. Isa pong Katoliko. Sige po. Magandang gabi po, Brother Eli. Gusto ko lang po malaman na kung totoo po yung mahal na araw, bakit po sinasaktan yung sarili po nila? Ayun lang po. Alam mo kapatid, ang lahat ng araw masama. Sabi sa Biblia, basahin natin ang 5:16 ng Efeso. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang mga araw ay masasama. Dito sa mundo, ang mga araw dito masasama kasi nakalaganap na ang kasamaan sa mundo. Basahin natin sa English. Redeeming the time because the days are evil. Ang mga araw dito sa mundo are evil. Ngayon, may ibang araw na mabuti, kapatid. May ibang araw na mabuti na sinasabi sa Biblia. At yung araw na yon, isa lang. Isa lang yung araw na yon. Basahin natin ang awit 118, versikulo 19, patuloy. Buksan sa akin ang mga pintuan ng katwiran, aking papasukan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Ito'y siyang pintuan ng Panginoon, papasukan ng matuwid. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat sinagot mo ako, at ikaw ay naging aking kaligtasan. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katutuwaan. Meron sinasabi sa Biblia, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Ang sabi ni David sa hula, sino yung araw na yon? Ito ay kayong bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa sulok. Sino ba yung bato na itinakwil ng mga nagtayo na naging pangulo? Sino yung bato na yon? Na siya rin yung araw na ginawa ng Diyos para sa atin na mabuting araw. Sino yon yung bato na itinakwil? 4 Gs ng gawa. Basahin natin. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na pinuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Siya, si Kristo ang bato na itinakwil ninyo na naging pangulo sa panulok. The foundation stone. Si Kristong bato, ito ang wika, ang araw na ginawa ng Panginoon. Sa mundo, may isang araw lang na napakabuti. Mahal na araw. Alin yon? Si Kristo. Si Kristo na pinatay ng mahal na araw ng Katoliko. No? To the contrary, si Kristo yung mabuting araw eh. Si Kristo yung mahal na araw. Pero pinatay siya sa mga panahong ipinagdiriwang ng Katoliko na ang tawag nila mahal na araw. Alin yon? Miyerkules de Ceniza, tapos Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Domingo de Ramos. Yan ang mahal na araw ng Katoliko. Diyan sa mga araw na yan, mag-uumpisa ng Miyerkules de Ceniza, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, at saka Domingo de Ramos, diyan ipinagdiriwang yung pagkapatay kay Kristo ng mga Hudyo. Paano naging mahal na araw yun? Doon na pinatay si Kristo. Napakasamang mga araw nun. Kasi doon minaltrato si Kristo, doon pinatay. Ang tunay na araw na mabuti si Kristo. Siya yung araw na walang hanggan. Pag nasumpungan mo siya, may buhay kang walang hanggan kasi siya yung araw na walang hanggan. Basahin natin ang 13:8 ng Hebreo. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Yun, sabi sa English, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jesus Christ is yesterday, today, and forever. Isang araw na walang katapusan si Kristo. Pag nasumpungan mo si Kristo, nakasumpong ka ng mabuting araw na walang katapusan. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. This is the day that the Lord hath made. Sabi dun sa awit. 118:24. Pakiulit kapatid na Daniel. This is the day which the Lord hath made.
We will rejoice and be glad in it. This is the day, using the definite article, the. Ang tinutukoy si Kristo. This is the day which the Lord hath made. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Yan ang araw na walang katapusan. Yan ang araw ng buhay na walang hanggan, ligayang walang hanggan, katotohanang walang hanggan. Siya ang kahapon, siya ang ngayon, siya rin ang magpakailanman. Kaya kapatid, para sabihin mo yung mahal na araw ng Katoliko, yung mahal na araw, paano naging mahal na araw yon? Doon sa mga araw na yon, pinatay si Kristo, pinako sa krus, binugbog, dinuraan, sinampal, tinusok ang tagiliran, nilagyan ng koronang tinik, at doon siya inalipusta ng mga Hudyo sa mga araw na yon. Nag-umpisa ng sinasabi sa Miyerkules de Ceniza hanggang Domingo de Ramos. Lahat ng araw na yon ay humiliated si Kristo sa gitna ng mga Romano at ng mga Hudyo. Kaya ikinalulungkot ko, hindi ako naniniwalang mahal na araw yon. Si Kristo mismo ang mahal na araw. Ang mabuting araw na ginawa ng Diyos. Ewan ko kung naunawaan mo, kapatid na Joey. Meron pa po akong tanong eh. Kung totoo po yung kasal sa Katoliko po, O 11:7 ng ikalawang Korinto, pakinggan mo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Aral ng Diyos ang ebanghelyo, walang bayad. Ang binyag, walang bayad. Ang kasal, walang bayad. Walang bayad dyan. Pag binayaran, di na sa Diyos yan. Naintindihan mo ang sagot, kapatid? Opo. Sige. Salamat sa iyo, kapatid na Joey.